Hello guys! Hello para to sa lahat ng Taurus. Welcome dito sa aking channel, Taurus. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This is general reading, Taurus. So, kung bago ka, please like and share and subscribe. And press the notification bell button para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. Okay. Dito sinasabi ng baraha, itong dalawang barahang to, medyo contradicting sila sa bawat isa. Magkabaliktad sila, magkasalungat. Kasi dito, sinasabi sa'yo, Taurus, na go with the flow, let things happen. Hayaan mo lang daw kung anong mangyayari. Acceptance, parang ganon. Tanggapin natin kung anong nangyayari. Hayaan natin kung anong mangyayari. Okay? Ito yung unang baraha. Ito naman sa iba, choices. Sinasabi ng baraha na make the best choices. So, dito naman sa second card, sinasabi na gawin mo yung pinaka-best na option. Piliin mo yung pinaka-best na choices. Wow. Okay, first two cards natin is Page of Cups and Nine of Swords. Nakikita ko sa'yo dito na meron ditong Taurus na nag-iisip siya. Medyo problematic yung Taurus na to sa relationship niya. Yung Page of Cups na to is all about future. Maybe in a relationship na ngayon, may live-in partner, girlfriend, boyfriend, or may asawa. Pero hindi ka makatulog sa gabi sa sobrang pag-iisip kasi hindi ka sigurado eh. Or pwedeng hindi pa kayo kasal ng partner mo na yan or ng kasama mo na yan, kaya ka na natatakot ka para sa future mo. Dito sinasabi ng baraha sa'yo, huwag kang matakot, Taurus, okay? Huwag kang matakot, yun nga, sinasabi sa'yo dito, go with the flow. Okay, go with the flow and let things happen. Kung makipag-iwalay sa'yo, go, 'di ba? Kasi kahit anong cling mo sa kanya, kahit anong kapit mo sa kanya, kung ayaw niya na sa'yo, talagang ayaw niya na sa'yo. Okay? Huwag kang matakot sa future. Okay? Hindi mo alam, baka blessing in disguise. Kung maghiwalay kayo, pwedeng may mas maganda pa na tao or maganda pang pagkakataon ang pwedeng makuha mo aside sa kanya, 'di ba? So, Ace of Wands and Nine of Pentacles, sinasabi ng baraha sa'yo na meron ditong Taurus na sobrang ramdam ng kaligayahan, excitement, confidence, and motivation kasi posibleng yung wini-wish niya, financial, pwedeng nag-a-apply siya ng trabaho, tumataya sa loto, or kung ano man to na financial wish niya, ay nararamdaman niya na on the way na. Kasi ganun eh, ramdam natin yun, di ba? Pag halimbawa may parating na pera, minsan na makati yung palad, parang ganun, or minsan, di ba, parang may mga senyales tayo na talagang may darating. Okay. So, dito sinasabi ng baraha sa'yo, mayroong Taurus dito na natatakot ka makipagkompetensya. Natatakot kang mag-apply ng trabaho kasi feeling mo ang dami mong makakasabay. Natatakot kang i-showcase yung kaalaman mo, yung talino mo, yung strength mo. So, nakikita ko sa'yo dito, etong 4 cards na to, related to sa bawat isa. Ibig sabihin niya, guys, kung talagang aalisin mo yung takot na yan, iwawaglit mo yung takot, aalisin mo, talagang makukuha mo yung financial wish mo. Kung may target kang company, target kang trabaho, target kang sweldo, alisin mo yung takot mo, lakasan mo yung loob mo. Huwag kang matakot mag-apply ng trabaho. Okay na, parang may iba kasi na may anxiety sila na once na pumunta sila sa HR or sa company, pag nakita nilang maraming naka-fall in line na aplikante, 'di ba? Parang pinagpapawisan sila kahit may aircon and yung parang gano'n, may anxiety sa pag-a-apply, parang gano'n. If ma-overcome mo daw 'yan, talagang makukuha mo yung financial wish mo sa buhay. Okay? Okay. So dito sinasabi din sa iyo, Taurus, na ang temperance na to, guys, is sinasabi na mayroong way out, 'di ba? Parang tinitimpla mo eh.
parang ikaw yung, kumbaga, yung financial success mo and emotional success, nakadepende sa'yo. Kung paano mo timplahin yung relationship, kung paano mo timplahin yung feelings mo, yung moods mo, or kung paano ka kumalma sa buhay. Parang ganon. Okay. Dito sinasabi ng barahan, nasa kamay mo talaga eh. Ikaw yung magdedesisyon kung gusto mong maging masaya. Ikaw yung magdedesisyon kung gusto mong maging malungkot. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na habang ikaw ay may pagkakataon pa, hanapin mo yung peace and harmony sa buhay mo. Kasi parang nakikita ko sa'yo, masyadong matatakotin ka ba, mahihiyain, or kung ano man yan na nararamdaman mo, oras na para i-let go yan. Ace of Pentacles, and then Page of Swords. So dito sinasabi ng barahang ito na posibleng November isang financial opportunity or job offer ang ipipresent sa'yo ng universe. And ang job offer na to is malaki siya. Malaking sweldo, malaking company, malaking posisyon. Malawak yung sakop niya. So talagang kailangan mong ihanda ang sarili mo dito. Ihanda mo ang sarili mo dito kasi talagang marami kang makukompetensya dito eh. Maraming mag-a-apply kasi hindi lang ikaw yung nagmamanifest na makapasok sa company na yan or sa trabaho na yan. Okay. Mag-iingat ka sa mga kakilala mo, kahit kapamilya, kasi may kapamilya ka or pwedeng meron kang kakilala na pwede kang traidorin sa kung ano man ang pinaplano mo. So, ibig sabihin yan, ito kasi Ace of Swords, masyado tong matabil. Masyado siyang binobroadcast niya agad yung mga gusto niyang plano. Dito sinasabi na as much as possible, kung may plano ka, mag-apply ng trabaho, mag-asawa, ano ba yung plano mo mag-abroad, i-secret mo muna. Okay? Hermit. Sinasabi ng baraha para maiwasan natin yung scam, maiwasan natin yung, kumbaga, ano bang tawag dyan? Panluloko, panggagancho sa atin. Pag-isipan natin ang lahat ng mga plano natin sa buhay. So, wag magmamadali. Huwag madala sa pressure ng mga tao, huwag madala sa pressure ng social media, huwag madala sa pressure ng kapitbahay. Okay? And sa ilalim mo is King of Swords, sinasabi ng baraha, kung talagang gusto mo yung makaalis na talaga sa sitwasyon na meron ka sa ngayon, let go. Let go mo lang yung situation kasi minsan, may mga nagbabago sa buhay natin na wala tayong ginagawa. Okay? Kung mapapansin mo, like sa relationship, yung relationship, pag masyado tayong hard sa relationship, yung parang wala ng freedom, mas lalong nanluloko yung iba. 'Di ba? So, let go, let God, let it flow. Yung best choice mo dito is yung maghintay. Okay? Thank you guys. Bye!